Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Masyadong si Kibuloy, mga boss. Ay, salamat to sa tumadagdag na subscriber, no? Masyadong trending si Kibuloy eh. Kaya nagka-interest ako dito, no? Matagal na ho to eh. Meron hong 237,000 views. Pero 2 years na ho nakalilipas. Ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy. Pakinggan po natin at ating kapain. Ang kontrobersyal na si Pastor Apollo Kibuloy ay nagmula noon sa kahirapan at ngayon ay isa na sa mga pinakamayaman na pastor sa buong mundo. Sino nga ba si Pastor Kibuloy at ano ang kwento sa likod ng lalaking tinatawag na appointed son of God? The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy. Birth and early life. Si Apollo Kibuloy ay pinanganak noong April 25, 1950 sa isang lugar na tinawag 1950 pala pinanganak to, ng Abril. So, 74 years old do ito sa darating na Abril. Ngayon, 73 pa lang eh. Wala pa Abril. Tuloy. Tamayong at siya ang bunso sa 9 na anak ng Kapampangan na sina Jose Kibuloy at Maria Carion Quinto na nag-migrate Maria rin pala ang pangalan ng nanay ni Kibuloy. Tuloy. Sa Davao City pagkatapos ng World War II upang maghanap ng mas magandang pamumuhay. Ang kanyang pangalan na Apollo ay mula sa pangalan ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo, at sa Greek god na si Apollo. Nakikita niyo si Apollo nung araw. Tuloy. Ang kanyang ama na si Jose ay fan ng Greek mythology. Ayon sa kwento, nang isinilang si Apollo, ang kanyang ina na si Maria, Ito malupit Ang kanyang ina na si Maria ay ay nakita ang Diyos na nakaupo sa isang ulap. Sinabi daw ng Diyos sa kay Nakita raw nung nanay ni Kibuloy ang Diyos na nakaupo sa isang ulap. At sinabi ng Diyos kay Maria, ano sabi? Maria na anak niya si Apollo. Ang kwentong ito daw, Sinabi raw ng Diyos kay Maria na anak niya si Apollo. Nung pinanganak daw ni Maria si Apollo, nakita raw niya ang Diyos na nakaupo sa ulap. At sabi raw ng Diyos sa kanya na anak ng Diyos si Apollo. Tuloy. ay parating naririnig ni Apollo habang lumalaki siya. Gaya ng vision ng kanyang ina, kinuwento din daw sa kanya ng madaming beses kung paano ang gabi ay biglang nagiging araw matapos siyang isilang. At sa Nakapanayuho ng balahibo itong istorya na to. Nung sinilang si Kibuloy, yun daw gabi ay paano ang gabi ay nagiging araw. Tuloy. Sa araw din daw yun, isang malaking agila ang nakapatong sa mga puno at nanatili doon hanggang siya ay isilang. Lumaking normal. Agila pala ang nakapatong daw sa puno. At nanatili ang agila doon sa puno hanggang ipinanganak si Kibuloy. Nang panganak ang Panginoong Hesus, nagpakita kay Maria ang anghel na si Gabriel at sinabi ng anghel na magdadalang tao ka. Pero wala akong asawa Wala akong asawa. Si Maria. Wala po, no? Pero ito, siya mo sila magkakapatid at ang bunso si Kibuloy. Sabi mamaya, siyam sila. Ang bunso raw yata si Kibuloy. Ay mula sa pangalan ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Yan siya, So, bunso po si Kibuloy sa 9 na anak ni Maria.
Bakit nung yung mga ibang anak ni Maria nga Rod, hindi ito lang si Kibuloy ang naisipan nung Diyos na nakaupo sa ulap na anak niya raw to si Kibuloy? Tuloy. Pinas, ang Mount Apo, at sa Greek god na si Apollo. Ang kanyang ama na si Jose ay fan ng Greek mythology. Ayon sa kwento, nang isinilang si Apollo, ang kanyang ina na si Maria ay Inuulit ko po ha. Pag titindig ang balahibo nyo. Ang kanyang ina na si Maria. Kita ang Diyos na nakaupo sa isang ulap. Sinabi daw ng Diyos sa kay Maria na anak niya si Apollo. Ang kwentong maliwanag po nakita po nung kanyang ina si Maria ang Diyos daw nakaupo sa ulap at sinabi raw sa kanya ng Diyos na anak niya si Apollo. Parang magulo Ibig mo sabihin, mababa lang yung ulap, narinig niya. Ang Panginoong Jesus po, nung ipinanganak, nagpakita ho yung yung anghel na si Gabriel. At kinausap si Maria na ikaw ay magsisilang ng anak, pero virgin po si Maria. Ito po iba. Pangsyam ho si Apollo sa anak ni Maria. Tuloy. At may agila doon sa ibabaw ng puno hanggang hindi nakakapanganak si Maria. Agila po Buti hindi niyo binaril. Ito daw ay parating naririnig ni Apollo habang lumalaki siya. Gaya ng vision ng kanyang ina, kinuwento din daw sa kanya ng madaming beses kung paano ang gabi ay biglang nagiging araw matapos. Kung paano ang gabi ay biglang nagiging araw pagkatapos pinanganak si Kibuloy. Tuloy. Huwag ko kayong mag-cross po kayo. Siyang isilang. At sa araw din daw yun, isang malaking agila ang nakapatong sa mga puno at nanatili doon hanggang siya ay isilang. Lumaking normal at malusog ang batang si Apollo. Kahit mahirap ang kanilang pamilya, masaya sila kasama na ang kanilang ama na tinawag nilang Tata at ang kanilang ina na tinawag nilang Sika. Dahil sa kahirapan nila sa bundok, kailangan ng batang Apollo na tumira sa kanyang Doon pala pinanganak tong si Apollo sa bundok, Tuloy. Sa parang South. Binata na siya ay wala siyang panahon na makipagkaibigan o mag-enjoy. Matapos niyang graduate sa Bible College. Kaya siya ngayon nag-i-enjoy. Sa Bible College pala to graduate, tuloy. Love ng kids ang 70s. 4 na taon siyang gumawa ng mga evangelistic work sa United Pentecostal Church, isang Oneness Pentecostal denomination. Ang kanyang ama na si Jose ay dating protestante at na-convert sa Oneness Pentecostalism kasama kanyang 4 na anak na lalaki. Naging preachers at leaders sila sa UPCP, ang largest Filipino Oneness Pentecostal Church noong panahon na yon. Naging presidente si Apollo ng powerful UPCP Youth Organization noong 1974. Ngunit na-expel sa UPCP noong 1979. Presidente, tapos in-expel siya ng UDCP. Ibig sabihin in-expel, tinerminate, di ba? Bakit na-expel si Apollo? Sa kanyang mga unorthodox teachings. Bumalik siya at tinanggap ulit noong 1980 bilang pastor sa Agdao Church sa Davao City. Noong 1985, under investigation siya ulit. 1985 na po itong pinag-uusapan natin mga boss. Tuloy. Ang UPCP dahil daw sa kanyang pagiging arogante sa mga ilang mga pastor. Mayabang, kaya natanggal na naman siya. Arogante siya, no? Tuloy. Hindi naman arogante ang Panginoong Jesus, Tuloy. Imbis na humarap sa trial, iniwan niya ang UPCP kasama ang iba pang pinatatawag na rin siya. May talaga to, ayaw humarap sa mga trial to, no? Nilayasan niya yung CDCP. Anong ginawa ni Kibuloy? 5 followers niya noong September 1, 1980. Lumayas at kasama yung kanyang 15 followers, no? 15 po, 15. Tuloy.
at sinimulan ang kanyang sariling denomination na mas kilala na ngayon na Kingdom of Jesus Christ. Ministry. Si Pastor Apollo Kibuloy ang founding leader at executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, na itinayo noong September 1, 1985. Nagsimula kanyang September 1 po tinayo, 1985. Saan nagsimula si Apollo? Preaching sa mahihirap na lugar ng Villamor, Agdao, Davao City kasama kanyang 15 na miyembro. Nakatanggap siya ng ilang Kasama yung kanyang 15 miyembro. So, 1985 po, ano? Kung 1985, nagsimula itong si Apollo, kasama yung kanyang 15 miyembro. Bali, 39 years yata? 39 years? Ganito na siya kayaman? Pero hindi pa ho eh. Baka bukas po ipapakita ko sa inyo. Sa edad na 69 years old, super yaman na po ito. Super yaman na. Nakatira na po ito sa mansyon. Ito sa kanyang Garden of Eden na 8 hektarya. Pakikita ko po sa inyo. May mag-ano lang. Ngayon na sana eh. Kaya lang, magkukulab po tayo eh. Marami-rami din eh. Tuloy natin ito kay Apollo. Ang ilang mga critical responses dahil sa kanyang pag-aangkin na siya ang appointed Son of God. Ano siya, binatikos din siya dahil sa kakangangkak niya na siya raw ay appointed Son of God. No? Pero wala nangyari. Nasa Davao eh. O, tuloy. Ang kanilang main cathedral ay makikita sa may buhangin National Highway sa Davao City. Ang kanyang mga followers ay tinatawag ang kanilang community bilang Kingdom Nation. Kiniklaim ni Kibuloy na siya ay may divine powers. Noong 2019 ay kiname niya na napatigil niya ang Cotabato earthquakes dahil sa kanyang utos at sinabi sa publiko na dapat siyang pasalamatan. Doon ito napagtawanan eh. Hindi lang mo si Vice Ganda nagtawa rito, halos buong nagtawanan. Antakin mo, i-claim mo na pahinto mo yung lindol. Anong imposible doon? Maski kayo, kaya niyong pahintuin po ang lindol. Maniwala pa ako kung napahinto nito si Kibulog, yung parating na bagyo. Doon, na nakikita na mismo sa satellite na may parating na malakas na bagyo. Kung yun ang napahinto ni Kibulog na hindi makarating dito, naniniwala ako na ito nga ay appointed son. Lindol. Maski ako, pag lumindol ngayon, stop. Stop na agad yan. Okay, stop. Hanggang na ganyan. Hihinto naman lindol, di ba mga boss? Wala naman lindol na isang araw eh. Hindi kagaya ng bagyo na talagang matagal na 1 linggo, ganun. Di ba? Dali ho tangahin ng tao, ganun ba? O tuloy. Dahil sa kanyang ginawa. Ang ministry ni Apollo Kibuloy ay may global television channel, ang Sunshine Media Network International, at may 17 radio stations sa Pilipinas. Ito rin ay may 2 newspapers, ang Pinas at Sikat. Ang Pinas ay nagsisirculate weekly para sa kanyang followers sa North and South America, Europe, the Middle East, Africa, Australia, New Zealand, and Asia. Noong June... Marami na palang naloko. Naloko naniwala dito, no? Buong halos, maraming bansa na rin, ano? Tuloy. 2014, tinayo ni Kibuloy ang Sunshine Sports Management, isang sports management group na nakabase sa Ang tanong ng mga boss, kung 1985 nagsimula ito kasama yung 15 miyembro, ganun ho ba kalaki, kadali magpaunlad na sekta, mga boss, para kayo yumaman sa loob ng 34 years? Isa ka ng multi-billionaire. Bukas pa pakikita ko sa inyo yung sinasabing Garden of Eden nito, no? Kung mamamangha po kayo, pader na pader pa lang, milyon-milyon na po halaga. Mantakin mo, paderan mo yung 8 hektarya. Ha? At ang bahay nito doon. At yun nga, bago kayo makapasok doon sa Garden of Eden, may bayad pong 350 pesos. Kung kayo magtutur lang doon, may bayad po 350 pesos. Davao City. Ang SSMI ay nag-o-organize ng iba't ibang boxing at basketball events within the city.
personal life. Nanatiling single si Pastor Kibuloy at walang anak. Hindi siya kailanman ikinasal. Ngunit ayon sa kanyang kwento, nagkaroon siya ng magandang Amerikanang girlfriend noon, napapakasalan niya sana noong siya ay 23 years old. Pero nang tawagin siya ng Diyos, iniwan niya ang lahat Tawagin siya ng Diyos, no? Ama na ang kanyang babaeng minamahal. Political involvement. Noong 2016 national elections, si Kibuloy at ang members ng Kingdom of Jesus Christ ay inendurso ang presidential candidacy na kanyang malapit na kaibigan na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte at ang kanyang running mate na si Senator Alan Peter Cayetano. Pinahiram pa nga ni Kibuloy ang kanyang private... Inendorso niya ho ang kanyang matalik na kaibigan na si Digong at si Peter Cayetano. Ngayon, anyari? Nanalo si Digong, pero si Cayetano lotat. Di ba? So chamba, hindi ho kaano-ano, hindi ho kahanga-hanga. Dahil kung talagang ito Diyos to, pag sinabi niya, mangyayari. Nanalo si Duterte, natalo si Cayetano. Oh, sige, tuloy natin tong storya na ito. Private jet at helicopter upang gamitin para sa presidential campaign ni Duterte. May maranyang pamumuhay si Kibuloy at taliwas sa simpleng buhay na sinasabi ng iba. Ang pastor ay nagmamay-ari ng isang 2015 Cessna Citation Sovereign Plus and a Bell 429 helicopter na tinanggihan ng presidente na gamitin. Inamin rin ni President Duterte na nakatanggap siya ng ilang mga mahahalagang regalo mula kay Kibuloy sa loob ng 30 years nila bilang magkaibigan. Ilan na dito ang 3 property sa Woodridge Park, Maa, Davao City. Hindi ba sa Amerika bawal tumanggap ng regalo? San ba yung isa? Yung pinablog ko rin nung isang politiko na tumanggap ng regalo. Malaysia yata yun. Oo, Malaysia, di ba? Tumanggap siya ng regalo. Meron siyang kasong grab, mga boss. Ang regalo lang na tinanggap, yung mga ticket sa football, sa concert. Pero nag-resign yung politiko. Politiko. Siya sa politiko eh. Ba? Tuloy. Pero si Digong, walang kwenta, hindi iba Pilipinas eh. Tuloy. Sa kabila ng malawak na impluwensya ni Pastor Kibuloy ay may mga aligasyon na ibinato sa kanya. Gaya ng akusahan siya noon ng brainwashing ng isang former church member nito. Kinasuhan siya nito ng di umano former church member niya inakusahan siya ng brainwashing. Wala rin nangyari. Tuloy. Hindi lang brainwashing, kundi pagkup-kup rin ito sa kanyang batang anak na babae na labag sa loob nito. Ang mga... kaya siya inakusahan ng brainwashing nung niya dahil kinupkup niya yung batang babae na anak nung kasama niya, no? Nang labag sa loob niya, no? Tuloy. NPA din ay inakusahan siya sa pagpatay sa isang Klata-Bagubo leader at ng kanyang pamilya. Ngunit pinabulaanan ito ng pastor. Inubos ng NPA leader, na pinatay pati buong pamilya. Pero hindi inamin ni pastor. Wala siyang inaamin eh. Lahat tinatanggi niya. Pati ito mga nangyayari ngayong pati sa FBI, no? Pero dapat humarap ka na sa FBI kasi. Tuloy. Noong 2015, ang FBI ay inimbestigahan ang simbahan ni Kibuloy dahil sa human trafficking sa Hawaii. Sa kaso, involved ang isang former church member na sinasabi na siya raw ay physically abused nang hindi siya nakalikom ng sapat na pera para sa simbahan. 2020, ABS-CBN shutdown. Noong November 2019, ginawang katatawanan ni Vice Ganda si Kibuloy sa It's Showtime dahil sa claim nito sa pagpapahinto nito sa mga lindol sa Mindanao. Natatawa kasi si Vice at pabirong challenge si Kibuloy na pahintuin rin ang teleserye na Ang Probinsyano na noong panahon na yon ay umi-ere sa ABS-CBN ng 5 taon na.
Sumagot naman dito si Kibuloy at tinanggap ang challenge at diniklara na sa loob lang ng 4 na buwan, hindi lang ang probinsyano ang matitigil, kundi pati ang network's operations na mismo. Nagkatotoo nga dahil noong May 5, 2020, ang National Telecommunications Commissions ay sinabihan ng ABS-CBN na itigil ang kanilang TV. Ibig sabihin, si Kibuloy ang may kasalanan ng pagkaka-shutdown ng ABS-CBN, di ba? Parang ganun. Nagkatotoo daw eh. Oh, tuloy. TV at radio broadcasting operations pagkatapos ng 25 years broadcast franchise nito at nag-expire noong May 4, 2020. At pagkatapos ng 2 buwan ay binasura ng House of Representatives ang bid ng ABS-CBN para sa bagong franchise. Binasura po ng House of Representatives. Kongreso yata yun, di ba? Hindi ako nagkakamali. Ang nagbasura. Kaya Kongreso rin ang nagpasara ng ABS-CBN. Hindi na pinabayagan mag-operate, di ba? Tuloy. Dahil kay Kibuloy? Dahil sa sinabi ni Kibuloy na masasara yan? Baka anak ng kamote. Tuloy. Pacquiao versus Kibuloy. Noong September 1, 2021, inihayag ni Manny Pacquiao ang plano niyang pagdidemanda laban sa Davao-based pastor sa panayam. Dinimanda rin ni Manny Pacquiao to eh. Wala yata nangyari. Ewan ko lang kung tuloy pa. Sa kanya ng head start ng ANC. Saad ng athlete politician na ito raw si Kibuloy ay gumagawa ng issue na di niya alam. Dapat di raw ito nakikialam sa gobyerno. Mag-focus na lang raw ito dun sa pag-evangelize sa kanyang mga disipulong naniniwala sa kanya. Cyber libel na nagkakahalaga ng 100 million pesos for damages ang kasong isinampa ni Senator Manny Pacquiao laban kay Pastor Senador Manny Pacquiao na ho yung hindi ho ba sa tao pero wala ho nangyari. Tuloy. Apollo Kibuloy. Inihain ni Pacquiao ang kanyang reklamo sa Prosecutor's Office ng Makati City noong umaga ng September 14. Sinabi ni Pacquiao na grabe ang perwisyong ginawa ni Kibuloy sa pangalan niya dahil sa fake news na ikinalat ng kontrobersyal na pastor tungkol sa di umano'y 3.5 billion pesos na ginastos ng pamahalaan para sa sports training center na ipinagawa ng pambansang kamao noong House Representative pa ito ng Sarangani Province. Nakasaad sa 13 pahinang reklamo ni Pacquiao na gumamit si Kibuloy ng mga kasinungalingan para sirain ang reputasyon ng isang matapat na public servant. Naniniwala si Pacquiao na criminal in nature and cannot go unpunished ang mga pahayag ni Kibuloy laban sa kanya. Iginiit ang mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi inakusahan ng katiwalian ng kanilang kliyente si Senator Manny Pacquiao. Ayon kay Attorney Marie Tolentino, abogado ni Kibuloy, ginamit lang ng kanilang kliyente ang karapatan nito na magbigay ng kritikal na pagsusuri sa senador na isang opisyal ng gobyerno. Hinala pa nila posibleng may kaugnayan sa eleksyon 2022 ang isinampang reklamo ni Kasi tumakbo si Pacquiao ng presidente, di ba? Pacquiao laban sa kanilang kliyente. I-post ang inyong comments at Inano ko itong na to, no? Tsaka ho yung vlog na para bukas po. Pasisilip ko lang sa inyo. 69 years old pa lang ho si Kibuloy. Super yaman na ho siya. Meron na ho siyang ari-ari na talagang hindi mo maisip kung paano niya na-acquire. Sa Abuloy, kung 1985 nagsimula si Kibuloy, siguro, bibilang ka ng taon para ka makakuha ng not unless na nakakapagpagaling ka na ng sakit. Ang Panginoong Jesus nun kaya maraming bumilib dahil maski ayaw niyang ipagsabi na yung mga bulag ay nakakakita, ang bingi ay nakakarinig, at ang pipi ay nakakapagsalita, ang pilay ay nakakalakad. Kumalat po yun dahil nga sa maraming nakakita. At sila po ang nagsabi ng kung ano-ano totoo, ng mga patutuo, ng mga katotohanan po na kanilang nakita. Hanggang sa kumalat na po ng kumalat, hanggang nakarating na nga po sa mga Romanyo, mga Romans, no?
Tsaka yung mga parang pastor nung araw, mga mga pare, mga kaparian, mga na inaano yung batas ni Moises, di ba? Yun. Pero ito si Kibuloy, para yumaman ng ganito sa loob lamang ng 34 years, kawindang-windang ho yan, dahil ho sa abuloy, pagbibenta ng otap ng kanyang mga tao, panghihingi ng limos, pagpapanggap ng sinasabi nga ni Arlene Stone, panghihingi ng limos, ganyan, caroling, kung ano-ano. Di ako niniwala na ganyan siya, yayaman siya ng ganyan. Wala siyang negosyo, titinda siya otap, yung mga tauhan niya. Pag hindi pa nakapagbigay ng magandang boundary, nabubugbog pa ayon sa kanilang, sa mismong miyembro niya, mga boss, di ba? Ewan ko kayo, naniniwala ho kayo nang dahil sa abuloy, yumaman siya ng ganyan sa loob lang ho ng 34 years. Bali ngayon, magsi-74 siya pero yung vlog ko na isa, bukas, doon ho pakikita ko sa inyo. Sa edad pa lang niya na 69, meron na ho siyang grabing kaharian. Yung tinatawag na Eden, paraiso niya, no? Talagang malulula kayo bukas, no? Magkulab na muna po tayo, no? Basta yon, ewan ko kung maniniwala kayo dyan. Sa loob ng 34 years, meron siyang eroplano, meron siyang meron siyang helicopter, tatlo yung ganyang sasakyan pang hipampawid. Iba pa yung mga sasakyan niya na, oo, grabe, mga boss. Dahil lang sa abuloy, di ako niwala dyan. Makapanindig balahibo po ang tunay na pagkatao ni Kibuloy. Nga nung sabi, nakita raw nung nanay niya, ang Diyos nakaupo sa ulap. At sabi raw ng Diyos sa kanya, anak niya daw yung si Kibuloy. Yung pinakabunsong anak, yung pa-anak ni Jeff Ramos, shout out. Gandang gabi po tayo, sabi niya. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karaoke. And to all Karaoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hindi basta-basta Kongreso at Senado ng Amerika. Pero sa Pilipinas, kung bastusin ni Pacquiao at mga galamay niya, ganun na lang. Totoo yan, librado. Lady Sanita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque, and to your loving family. At sa aming mga sumusubaybay sa inyong programa po. Keep it up po. Salamat, Lady Sanita. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Roque. Impastor Kibulog ang tawag dyan. Dapat ipako sa krus yan sa kawalangyaan niya. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa iyong may bahay, good health and God bless you always. Salamat, God bless. Raul Villanada. Ulit to. Ito magandang example na kung iisnabin ang hearings ng Kongreso o Senado dahil ang US ay mahigpit, ukol dyan, may kalalagyan talaga. Dito, ewan ko kung saan ilalagay, kangaroo court, sabi ng mga bataan ni Kibuloy sa Kongreso, Doon naman Senado, bugos kayo. Sabi ni Kibuloy, no? Mga ano lang ho ito, ordinaryong nilalang lang ito, kung tutuusin mo. Pero kung babuyin yung Kongreso at Senado, wagas. Lady Sanita ulit, tanging Pilipinas lang ang batas ay kanya-kanyang pambaluktot, kaya walang pagbabago ang buhay ng taong bayan. Kawawa talaga tayo at binababoy ang rule of law. Sir Roque, si Bantag at Sulueta ay nasa Batanes, balita ko po.
sa sariling golf country club mismo ni Bantag po, wala daw makalapit dahil ang gwardya ay 500, masyadong mahigpit po. Grabe, no? 500 lang pala kung talagang kukunin siya doon, ba? Pero yun nga, wala Ladies Anita ulit, Good news. Natuluyan at long last ang prangkisa ng SMI at NTC. Mabuti na yan. Ang Panginoong Hesus hindi talaga natutulog po. God is good. Thank you po, Lord Jesus. Ang kaloob mo sa taong bayan, ang tagumpay laban sa kay Bulok. Ladies Anita ulit, Si Rox, yan si Kibuloy, rapist, ay darating ang pagdurusa niya sa tamang panahon. Ang kasamaan hindi mananaig sa kabutihan. Itaas na natin ang Panginoong Hesus po. Amen. Ladies Anita ulit, Yan si Kibulok, maluwag na ang tornilyo ng utak niyan, kaya malala na ang pagkabaliw. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Marilo Pabiano, good evening po muli. Shout out na ka. Good evening po muli tayo. Ganon din sa mga ka-warriors. Dapat po, pakitaan ng pangil ni Senator Risa Ontiveros, siya si Kibs, nang maputulan ng sungay at buntot yan. Fake pastor na yan. Kadaming nabudol ng mga inosenteng batang magaganda. God bless po muli sa ating lahat. Totoo. At mahilig sa bata. Pati 12 anyos, Sabi nila yan. Pero pwede, di ba? Ladies Anita ulit, Ay, may kabang-abang po bukas, Magkakaroon ho ng rally. Ang Marcos at ang Duterte sa Davao naman, Paramihan ho yan, Marami na namang 500 kakalat dyan. May libre t-shirt pa yata sa Davao, Davao is not for sale. Ladies Anita ulit, Pagdating na ng warrant of arrest ni Digongyo, Butangera, Sara, Batugan, Bonggago, at mga iba pa na sangkot sa EJK Wars on Drugs victims, by hook or by crook, sa kangkungan sila dadamputin. Sana nga, Ladies Anita, magkadilang anghel ka. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Totoo yan, Sir Rox. Iba na ang palakad na sa Amerika kasi matibay ang batas doon at di kayang ma-impluensyahan ito ng mga politiko. Na kabaligtaran ito dito kasi ang nasa gobyernong ito takot sa mga politiko at kayang-kaya silang bayaran ng mga yun. Lalo pa at hawak ng politiko ang kaba ng bayan. Totoo. At kung pakapalan lang ng muka, walang tatalo sa mga politiko dito sa atin. Kasi halos lahat sila ginagawang negosyo ito at malakas ang kinikita nila. Ito nga ang legal na pagnanakaw, di ba? Oo, sabi ko si Elizabeth. Pag ikaw ay politiko at ikaw ay nagnakaw, ang tawag sa iyo, honorable. Ladies Anita ulit, Rapist Kibulok, mabuti na lang hindi ako natuloy na mag-member mo. Kung hindi, baka kung ako ang gagasain mo, kakagating ko yung kwan mo. Visit. Tatanggalan kita ng kaligayahan mo. Marunong si Lord, niligtas ako. Salamat po, mahal na Panginoon Jesus, sa pagliligtas mo sa akin sa kamay ng rapist na Kibulok. Mukhang marami kang alam tungkol dyan. Bakit nire-recruit ka? Ladies Anita. Librado Ludovico, shout out. Ay, na-shout out ko na pala to. Pasturan, dapat sa'yo, tamaan ka ng kidlat sa mga kagaguhan pinaggagawa mo. Disappointed son of a gun. Yung SMNI dapat talaga matuluyan na yan. Masarap para hindi makapaghasik pa ng kasinungalingan. Totoo.
Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, ang lakas ng loob magsalita nitong kibulok na to. Na di daw siya pupunta sa hearing sa Senado. Wow ha. Bigatin o kayong mga nasa Senado. Bigatin ha. Bigatin o. Kayong mga nasa Senado, may magagawa ba kayo? O mas makapangyarihan pa sa inyo? Kasi nga sana bagad daw siya. Yan, makikita natin kung anong gagawin ng Senado. Totong Gonzales, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Ayos lang yan kahit hindi sumipot yung gagong yan. Siguradong pangatlo na yan na magtatago, Tebes, Bantag at yung appointed son. Mauubos yung mga tao ni patron nila bago dumating ang eleksyon. Tingin mo, Sir Rox? Tingin mo, Sir Rox? Nakakatulog pa ba sila? Oo. Mahimbing. Makikita mo naman sinasabi ni His Excellency, di ba? Sabi niya, hindi kami makiki-operate. Pero di pa natin naririnig ang sinasabi ni His Excellency tungkol sa extradition treaty ng FBI. Pero yun nga, bago dumating yun, hindi sila makakadikit kay appointed son. Mawawala yan, 101%. Hanapin nyo. Pero kung popostihan na yan, bago dumating ang pero problema nga, baka bago dumating, naitimbre na kay Gibbs, tago na. Parang nangyari rin kay Bantag, di ba? Ladies Anita ulit, Sir Roque, si BBM po, hindi pwedeng hindi siya makikooperate sa ICC dahil mabigat ang warning ng UE at Amerika kay BBM. Kaya sabi lang si BBM, nagsasalita hindi makiki-operate. Ipapuputol ko ang mga daliri ko pag hindi niya sinuko si digong nyo. Maniwala po tayo, mabigat ang gagawin parusa na sinasabi po kay BBM. Sana totoo, no? Sana. Ako rin yun din ang gusto ko eh. Lito M, shout out ha. Sir Rox, mahilig talaga si Gibbs sa kicks, TY po. Alam nyo, walang asawa si Gibbs. Yun nga pare. Merong libog. Meron nga ako. Kaibigan pare. Nung siya nagka-crush, umalis po siya sa pagkapare at pinakasalan niya yung kanyang naging asawa. Sabi niya, hindi ko kayang gawing lokohin ang Panginoon. Kaya umalis siya sa pagkapare. Hindi kagaya ng ibang pare na yun nga, tinatago nila. Sabi niya sa akin. Pero siya hindi niya nagawa. Ito. Miguel Soriano. Welcome to the club. Si Kibuloy ay propeta ng kadiliman. Sang-ayon ako sa iyo dyan, friend. Anong propeta? Pwede. Antonio Andrada, shout out. Humarap ka sa Senado, manyakis, at anak ng Diyos ng kulto mo. Galit si Antonio Andrada. Joel Molina, shout out. Pastor, Pastol sa Kalabaw, Kibuloy. Humarap ka sa Senado kung gusto mong linisin ang pagkatao mo. Tsaka dapat hindi niya na hinihintay pa yung extradition treaty. Puntahan niya na to eh. Wanted ka na nga doon. Ba't ka ba na wanted? Kung pinunta mo yun, inilinis mo pangalan mo ron, hindi ka sana nakasama sa number 1 most wanted ng FBI, sikat ka talaga, ha? Ernesto Jr. De La Cruz, shout out. Bakit nagbo-broadcast pa yata ang SMNI hanggang ngayon? Ikaw na maging bataan. Pelabot, shout out. Hindi naman ginagalang ang Senado ngayon kasi puro palpak ang mga senador. Yun na nga. Yun lang hindi pinagpatuloy na Senado ang hearing sa Parmali. Kapalpakan na yun. Diba? Totong Gonzales ulit. Pahabol lang, Sir Rox. Iniisa-isa na sila.
pansinin ninyo, hindi na lumulutang si Aguirre at si Paldon. Huling tatago yan si Boy Sili at Roque. Ang saya-saya, hindi ba po, Xerox? Alberto Ulaer, shout out. Karoke, si Kibuloy, peking pastor, peking Diyos, pero tunay siyang anak ni Satanas at ugaling unggoy si Kibuloy. Galit si Alberto kay Kibuloy. Sino matutuwa? Johnny Alacadin. Welcome to the club, Johnny Alacadin. Hayop ka, Pacquiao. Mas masahol ka pa sa demonyo, animal ka. Galit si Johnny. Eto. Ferdinand San Juan, shout out Good evening, Karox. Good evening po, Karox. Karox, magulo ang batas at hustisya dito sa ating bayan. Lalo na may koneksyon sa nakatataas sa gobyerno. Naghahamunan at sindakan ang nangyayari dahil sa politika. Ang mga taong nasa laylayan ang higit na nagdurusa. Talagang ibang-iba na ang nangyayari sa ating lipunan. Ilan ang masakit na parte ng yan ang masakit sa parte ng buhay nating Pilipino. God bless po. Totoo, Ferdinand. Rolando Cruz, shout out May siklat na yan. May siklat na yan. Wala nang kahihiyan. Di nakakaramdam ng kahihiyan. Totoo yan, Rolando Cruz. Family Tubes Group. Shout out. Welcome to the club. Ang tagal mo nawala, my friend. Long time no see, Kabsat. Oo nga Tagal mo nawala Ano ba ang pinagkakaabalahan mo, my friend? Jeng Ipa, shout out. Maraming pera po ang kaban, Xerox. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit puwet na maantot ay hihimurin ng mga gahaman sa pera. Totoo yan, Jeng. Jeng Ipa ulit Sa mga kinikilos ni Kibulog at mga Duterte ay parang binababoy nila ang batas ng Pilipinas at pinapahiya nila ang mga judges sa Pilipinas. Kawawa naman ang mga judge sa Pilipinas na pinagmumukha ni Kibulog na mukhang pera. Totoo yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out Sabi ni Friend Shervin. Impong Basyang Team Diadeli, muling nagbabalik at bumabati na may ngiti sa lahat po ng mga kalupon sa Rocky Warriors the Great. Shout out din sa ating Master Rocks na walang umay sa pagbabasa ng nakakahingal na nobela ng inyong Impong Basyang. Actually, pampatibay ng dibdib at lungs mo ang malaparusang pagbabasa araw-araw ng pinakamahabang talata sa kasaysayan. Ano ka naman? Xerox, kung si Kibulok po anak daw po siya ng Diyos. Ano naman po anak naman ni Janice? Ang aswangot na galing sa banga. Tawa ka ng tawa. Ang malupit na tiyanak, mas malupit sa King of the Universe. Sa ngipin pa lang nabulok. Tatakbukan na sa takot, Xerox. Ay, buwisit na buhay talaga, Xerox. Pag di mo dadaanin sa tawa at patawa ang mga ganap ng mga pesting yawa, mapapaisip ka na talagang minsan aayaw ka na sa earth. O kaya, mabuti pang magbigti na lang talaga sa puno ng kamatis. Mga buwisit. Tawa ka ng tawa dyan Ted, shout out. Sa Amerika, ang batas ay pinaiiral nila. Sa Pilipinas, kriminal na politiko ang umiiral.
Tama ka dyan, Ted. Tama ka dyan, Ted. Anak ng pating, napatawa mo rin ako. Ano? Sa Amerika, batas ang pinaiiral nila. Sa Pilipinas, kriminal na politiko ang umiiral. Ay, Ted. Ted ulit, oh. Pakiramdam ko, matitiris ni Senator Hontiveros yung bugos na pastor na yan. Kaunting popcorn pa. Ikaw talaga. Ha? Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Sa palagi ko, kahit na humarap din sa Senado ito si Kibaliw, walang mangyayari. Tulad dito ng Parmali na nauwi din sa wala. Dapat talaga sa Amerika siya maaresto. Pwede. Alam mo, ano to, iba amoy ko rito eh. Ikibulog, oo. Baka mawala na lang to eh. At ang kanilang sasabihin ay nag-reincarnation. Kinuha na nang nag-appoint sa kanya. Wala na. Parang gagawing style ba ng ano. Ginawa talaga siyang Diyos na nag-disappear na lang. At aabangan ulit ang pagbabalik niya. Masama. At patuloy ko, hindi ako naniniwala na dahil sa abuloy at pagtitinda ng otap, naging ganyan kayaman. Bukas pa pakikita ko sa inyo yung kanyang sinasabing paraiso. Ba? Sobra. Sami, shout out Sami AJ, Karox, ipauso natin tawagan ang mga politiko na burautan politics. Prince Shervin ulit, Serox, kung meron man pong dapat tularan at pamarisan ang buong mundo sa pinakamahusay na pamumuno sa politika sa buong kasaysayan, dapat po tayong maging proud. Bakit? Lahat at taas noo po tayong magmalaki sa buong bansa kasi tayo po ang may hawak ng tropeyo bilang pinakamabubuting tao na pinakamasunurin sa batas na gumagana po bilang mambabatas at representante ng mga mamamayan. Malalim na naman to. Sa atin pong bayan, di ka po pwedeng lingkod gobyerno kung di ka po mahusay na kawatan. Magnanakaw, mambubudol, magmanipula, at magbaligtad ng hustisya. Dapat matikas sa pagiging maangas, tigasin sa lahat ng bagay. O diba, Sero? Ubod po natin ng linis. Wala po kahit anong bahid dungis. Kaya sobra-sobra pong nakaka-proud talaga. Yung pinagtatawanan at nililibak ka, kapalmuks tayo dyan, Serox. Basta puno ang bulsa. Nahihiga ka sa pera at kapangyarihan. No problem yan, Serox. Gamot na mapatulog lang ang katapat niyan. If di ka makatulog sa gabi, tularan at sambahin po natin ang anak daw po siya ng Diyos. Mahusay mambaligtad at magturo ng daliri at gumawa ng istorya sa mga tunay na biktima. Di ka ba magiging proud niyan, Serox? Sa husay niya bilang isang matulis na palos, akalain mo, pati nga FBI, kinakaway-kawayan lang niya. Sabi naman niya, haharap daw siya, di ba? Basta dalhin niyo siya sa korte. Yun ang hamon niya. Pero saan korte? Saan korte kaya yun, Serox? Korte ng mga bulag, pipi at bingi? Kinam? I-antay-buwisit talaga. Sa mga mambabatas po natin at mga mahuhusay na lingkod bayan, maraming salamat po sa pinakikita nyo pong napakainit na pagsuporta sa nag-iisang babae na lumalaban at ipinaglalaban ang tunay pong hustisya. Tunay po talaga kayong dapat saluduhan. Tunay po talaga kayong mga maasahan.
pero dapat pagbuhol-buholin at itapon sa West Philippine Sea. Mga GI atay mga pesting yawa Paano bang di kaatakin sa buwisit dito sa mga to, Xerox? Hustisya sa ang banda. Yung mga malulupit na bunganga na kayang magpa-contempt, magpakulong, magpa-imbestiga sa FBI in the aid of legislation daw. Ito po mga harap ninyo tunay na krimen at kriminal na pag-alagala lang na nagbebelat lang po sa inyo. Pinagtatawanan lang kayo lahat, pero okay lang. Puro pag-grandstanding, nasaan po kayo? Daming namamatay, daming naapi, puro mahihirap ang napagsasamantalahan. Asan po yung mga sinasabi ninyo na para po kayo sa bayan? Sa bayan po ba o para sa kaban? Kaban ng bayan. Yun lang, Your Honor. Impong basyang lalayas na po. Mag-aalis po ng buwisit at kirot ng rayuma. Rayuma ka na naman. Dahil sa puro mga hinduropot na kurimaw. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal ang malungkot pero malupit na inyong Tia Deli. Ingat po. Ingat ka po palagi, Xerox. Pagpalain na po nawa tayong lahat ng tunay na pong nakikibaka sa tama. Naniniwala po ako, di po tayo pababayaan ng Diyos. Totoo yan. Sana po ang tunay nating kakampi at tunay pong maasahan. Hanggang sa muli po. And happy weekend po sa lahat. Happy weekend, Tia Deli. Cat Gray, shout out ha. Kaya nga po bawal sa atin ang death penalty dahil siguradong ang mga mahihirap lang ang mabibitay sa Pinas. Payag lang ako magkaroon ng death penalty kung ang mabibitay ay mga plunderer, drug lord, rapist na pastor at mga murderer at sama na rin ang mga agaw ng lupain, lalo na mga sakahan na gagawing housing or industrial. Ganun pa man, hindi rin sila mabibitay dahil may pambayad sila sa mga magagaling na abogado. Kaya wala din lusot lahat ang mga manyakol, magnanakaw at mamatay tao only in the Philippines. Totoo yan. Cat Gray ka. Kalat ni Baya, shout out. Akira Milos, shout out. Kamusta ka na ba? Sabi ni Kalat ni May you have a great day, sabi ni Kalat ni Akira. Good evening, Karox. Diretso lang. Karoke, huwag kang umatras. Hindi na, nandito na tayo, my friend. Be well, Mama Bear. Malapit na siyang ma-schedule this February. Tumawag sa akin yung government hospital Medyo malapit-lapit David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karoke, at sa mga Roque Warriors. Good evening po sa lahat. Kailangan po kasing magpakita ng pangil ang Senado at Kongreso natin. Dapat po ipahuli na yan ng Senado sa ating kapulisan o di kaya sa AFP para matakot o madala ang mga ayaw dumalo sa panyaya ng Kongreso at Senado para di sila bastusin ng kung sino-sino lang, lalo na ng mga manyakol. Tama ka dyan, David. Dapat. Malapit na naman tayo mag-isang oras. Shelly Jaser, shout out. Ganyan po talaga pag guilty ka, Karox. Marami agad satsat at maraming katwiran at dahilan. Tingnan ninyo sila Tebes at Bantag. Nung una ganyan din kay Kibuloy. Panay ang vlog at pa-interview. Ngayon, tingnan mo, tahimik at nagtatago na. Anyway, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Mga tigasin, pero ba't ngayon nagtatago? Totoo. Yun ang sabi ng boss nila Dito lang kayo sa tabi ko. Huwag kayong naglalalayo kasi, Julius Alimbuyaw. Welcome to the club. Julius Alimbuyaw. Karox, dito nga sa Honolulu, Hawaii, kung former
police chief nakulong, napatunayan na marami palang katiwalian. Yun ang batas, walang kinikilingan. Diyan kasi yan, sa Honolulu. Dito naman sa atin hilo-hilo rito Kalat ni Baya ulit, ito na naman to. Katapat, butihing pastor versus senador. Matinding labanan to. Popcorn at cokes lang ang katapat ng dalawang ungas na to. Ano? African Sai, shout out Nelson Batalones, shout out. Parusahan niya si Kibuloy pag napatunayan para di pa marisan yan. O, di ba? Dapat nga yung pagtanggilan niya sa tawag na Senado. Dapat talaga yan Tingnan mo sa Amerika, 4 months ang kulong. Bata pa ni Trump yun, Al-Ulalia, shout out. Wala nang magandang direksyon ang patutunguhan ng bansang Pilipinas na pinamamayanihan ng mga hunghang at gunggong. Mas lumulutang ang kasamaan at mga taong maiitim ang budhi. Pag mabuti kang tao, itsapwera ka sa kanilang samahan. Magkaroon man sila ng alitan para sa pansariling interes lang at posibleng magbati pa. Kaya wag na tayong umasa pang umuunlad ang Pilipinas natin. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. Parehas tayo, Al-Ulalia. Wala na rin akong nakikitang pag-asa. Totoo yan. Para kang namimili kung saan ka tatalong. Para kang namimili kung saan ka magpapasagasa. Kung sa bus o sa truck. Ano pa ito? Para kang namimili kung kung little injection ba o electric chair. Ganun ang nangyayari na, Al-Ulalia. Di ba? Al-Ulalia ulit Kaya si Madam Risa na lamang ang nag-iimbestiga kay Kibuloy. Posibleng takot na ang ibang senador. Baka may alam si Kibuloy sa mga ginawang maniobra ni Digunggong sa mga eleksyon 2019 at 2022. Good day again, Sir Rox. Tama ka dyan. May alas yan. Ang problema dyan, baka pag naipit ang backlog niyan, tumilaok yan. Oo. Kaya dapat, mawala na siya. Parang kagaya ng nawala na espiritu. Kinuha na siya nung nag-appoint sa kanya. Yan. Bangan yan, Istorya na yan. Oo. Jane L, shout out. My friend, Sir Rox, tama ka. Ang pinagpipilian ng taong bayan, tatalong ka ba sa eroplano o tatalong ka sa bangin? People, initiative o digong? Pero Sir Rox, may isa pang pagpipilian tayo na wala kang kasablay-sablay at yan ang taimtim na panalangin sa Diyos. Totoo yan. Basta't sabay-sabay tayong humingi ng tulong sa Diyos upang di magtagumpay ang masasamang politiko. Diringgin tayo ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Naniniwala ako sa iyo, my friend. Shout out, friend Amy Bingson. Dolor Garcia. Belinda Magtangog. Shout out sa inyo dyan sa Italy. Eman Scalona nak, shout out Brother Eliasistio, Boyong Kong Balong, shout out. Menopause, Joe Flores, ano na nangyayari? Mukhang mainit dyan sa Amerika. Yung kay Trump Jane L. ulit Sir Rox, si Gibbs ay hindi makakatakas sa batas ng US. Kahit nagtago pa siya, it may take a while, but he cannot escape the FBI unless matigok siya ng totohanan. Hindi matitigok, bigla na lang yung maglalaho. Saan mo hahanapin? Aber? Kung may underground na yan, saan mo hahanapin yan? Paano ka pupunta sa Davao? Hirap yan. Si Bantag nga, hindi makita Kibuloy pa? Jane?
Lord. Jane L. ulit to. Xerox, sa aking conspiracy theory, ano? Xerox, sa aking conspiracy theory lang naman, kaya di pa nilalatag ni BBM ang huli niyang baraha, which is ICC. Medyo malayo pa ang 2028 election eh. Kailangang exhaust muna ni BBM lahat ng posibleng gawin to bring down the Dutertes. Dahil kung totoong may alas din ang mga Duterte laban kay BBM, kailangan ang huling halakhak kay BBM, which is ICC. Na nga, yan ang conspiracy theory ko. Ganon? Bakit ayaw makika-coordinate? Jane L. ulit to. Nakisang oras na tayo. Xerox, pag nabigyan ng warrant of arrest si Kibbs ng Senado, magtatago lang naman yan, pero at least limited na ang kanyang galaw. Sarado na ang kanyang SMMI. Naka-freeze ang mga asset niya sa US. Lahat ng ito may malaking blow sa mukha niya. Kahit pa paano malaki ang epekto nito sa kanya. Yan lang. Pero hindi nila may hipo yung apong. Narinig mo ba yung sabi nung vlog ko? Nung nakita raw nung nanay ni Kibuloy, yung Diyos daw nakaupo sa ulap at sabi sa kanya, Maria, anak ko yan. Gago. Ano yun? Okay. Kalat ni Baya ulit oh. Legislation? Senado? Kongreso? At in aid of legislation? Ano yan? Wala yan. Nanginginig sa takot ang mga yan kay paring Apollo. Ito na naman to. Kung ikaw ba naman ang Son of God, banatan mo sila paring Apollo. Ikaw lang ang malakas. Pag nakulong tong pare mo, tignan mo Pero hindi lang mahuli to. I on the earth ito eh. I on the earth. Patay tayo dyan. Kaya siniswe. Ng puto. Ano ba? Kalat ni Bayan na naman. Saan nga ba ako tatalon? Saan nga ba? Yan ang tanong. Yan ang tanong dyan. Malay ko sa'yo. Ano iniisip mo? Saan ka tatalon Kalat ni Baya ulit Wow! Love one another, support one another. Wow, okay. Okay pa pala ito sa alright. Karoke. Ano pang nihintay mo? Sali na rin tayo. Ang gulo mo kalat ni. Friend Jun. Lagon, shout out Sabi ni June 360 Good day, Manong Roque, malakas po ang loob ni Kibuloy, ni Kibulok at mga alagad niyang babuyin ang Kongreso at Senado dahil sa mga katauhan ng mga nasa posisyon. Iilan na lang po sa kanila ang may magandang kredibilidad. Sana ayusin muna ng mga mambabatas ang pagkatao nila bago nila ayusin ang bansa para makuha nila ang respeto ng mga Pilipino. Yan po ang pagkakaiba ng Kongreso sa Pilipinas kumpara sa Amerika. Yun nga friend Yun ang malungkot di ba? Kongreso kasi sa Amerika Dito naman maraming tumatawag na Kongreso. At sa Amerika Senado, Senate. Dito naman Sinatong ang tawag dito friend Jun. Manis Calona nak, shout out Ito. Ram Villanueva, welcome to the club. Sir, anak ng kupal siguro, di ng Diyos. Ng pating. Friend Jun, sana mag-comment ka rito tungkol doon sa istorya ng tunay na pagkatao ni Kibulog pero friend yun na tumayo balahibo ko kaya kinontent ko yan Antakin mo.
nakita raw ni Maria na ina ni Kibulog na ang Diyos ay nakaupo sa ulap at sinabi sa kanya na anak niya si Kibulog. Yung 360 ulit to. Tama ka, Manong Roque. Tulungan natin si Digong na patunayan ang kanyang pagkakainosente at ilabas ang katotohanan. Iharap natin siya sa ICC, Diggs. Diggs, nasa likod mo lang kami. Itutulak ka namin sa mga ICC at huwag ka na lang bumalik sa Pilipinas. Filipinos deserve justice. Totoo. At saka ano ba pinagkakaano nila, friend John? Sinabi na nga ni Digong na ICC, come. Sabi niya doon sa kanyang gigikan ng masa. Diba? At tuturuan ko kayo ng international law. Sabi niya, ano ba tayo yung Excellency? Sinabi niya na nga, ICC, come. Oh, bakit ayaw mo makikooperate? Oh, lang kasalanan si Diggs. Dahil para kay Diggs, papasukin niyo na yan, sabi. Tuturuan ko na international law yan. Tapos kayo ayaw niyong papasukin. Ayaw niyong makikooperate. Si Diggs na nga nagsasabi. His Excellency. Oh. Reynaldo Gonzales. Oh. Shout out. Pacquiao, magdasal ka na. Hanggat kaya mo. Leap, you own the earth. This earthling world will drop on you. Totoo. Ram Villanueva ulit. Yung matandang demonyo sa Davao, pinagmamalaki niyang manyak na yan. Sana hulihin na yan, dalhin sa Amerika. No, totoo yan. Christian Cheng Nak, shout out About po sa comment ko nung huli, nung kino-construct ko po yung comment ko, di ko po nakapanood ang follow-up sa kadramahan ni Lechon Manok at Char. About nga po sa resign issue niya. Yun nga po, habang SD card fake VP president siya, malamang na gagapang siya, tatakbo siya as Senate role, pero may latest na naman po tayo. Hindi siya magre-resign na, basta tatakbo lang siya. Nangyari na yan Sinabi na rin di ba may sa vlog yan na tatakbo siya, kung matatalo siya, balik siya as Vice President. Walang mawawala sa kanya. Nangyari kasi yan nung panahon ni Alfredo Lim, senador siya. Hindi pa tapos ang kanyang termino, tumakbo siyang mayor ng Maynila. Nanalo, kaya iniwan niya ang Senado. Ganun yan. Hindi kailangan mag-resign ni Sara as Vice President para makatakbo siya sa mababang posisyon. Alamin niya yan. Nangyari yan. Ang problema kay Sara, hindi siya basta Vice President. Marami siyang, ibig mo sabihin, tatakbo kang mababang pwesto, dapat mag-resign ka na sa DepEd. Tsaka sa NTFL Crook, LTFL CAC, Christian Cheng ulit Dito naman po, kay Manyakis at Rapist na Kibudoy, yun nga po, Tyrox, ano kanyang reputasyon ang ginangata ng lutang na impostor na pastora na yan? Alam mo, ogag na demonyo na Kibudoy, ikaw mismo ang sumira sa nginatamong reputasyon mo. Totoo. Christian Cheng ulit Ang tanong, alam mo ba, Demon, ang ibig sabihin ng reputasyon? Malamang hindi, kasi ang alam mo lang naman, mang fake news, sindikatong kulto, manyakis, rapist at lahat na ng mga kademonyohan nasa iyo.
ng lahat, Kibuloy at kay Dugong. Christian Cheng ulit About dito pa rin po kay Kibuloy, alam niyo po, Tyrox, if ang Senado, lalo na pinopurso ni Senator Risa, aksyon sana dyan ang nakatayong presidente. Now, saglit lang yan. Kaso, di magalaw ni Ecstasy Extano ang impostor na pasturan na yan. Thanks po sa collaboration ito. Ingat po. Ingat ka rin. Pa-check up ka na kako na. Huwag mong biruin yang sa pulmon na yan. Ito. Emma Esmeralda, welcome to the club. Brother Elias Ischiao, shout out. Michelle Esguera, shout out my friend. Sabi ni Emma, si Kibuloy ay isang professional criminal. Ninakawan ng lupa ang mga tribong nakatira sa pinatayuan ng Davao Dome ni Kibuloy. Welcome to the club, Emma Esmeralda. Emma Esmeralda ulit Si Duterte at Bongo, lagi silang bisita ni Kibuloy dahil sa mga night duty. Night duty server ni Kibuloy at libre at sikreto pa. Yan ang baka sisingaw pa yan Baka nga may mga ganyan mga parang parang isang kakukunan. Alam mo, pag tinitignan ko yung mga chipay sa likod ni Kibuloy, at saka malaki gastos ni Kibuloy dyan. Yung mga isang terno ng uniforme nila sa dami ng mga babae sa likod. Dami-dami pagsasalita si Kibuloy. Dami doon sa Iisa uniforme, di ba mga boss? Cassandra Daisy, shout out. Sabi niya. Palakpakan si Senadora Risa Ontiveros. Siya lang ang pailan-ilan na babae sa Senado na may tunay na tagapagtanggol sa mga kababaihan. Salamat, Senadora. Yung inadyan, hindi bagay na representative natin mga Pilipino. Tapos tayo pa ang magbabayad ng mga sweldo nila. Yung ilan dyan, sabi niya. Yan ang napapala natin kung ang mga tanga ay bumoboto ng mag-ina at magkakapatid. Totoo yan. Oy, mission accomplished mga boss. Oo. Naging masaya po ako. Sana naging masaya kayo, God bless po. Bukas po ang rally ng Marcos at ng Duterte. Paramihan na naman ng tanga. Paramihan na naman ng supporters. God bless mga boss. Dasal. Yan lang po talaga ang pag-asa. Gaya ng sabi ni Jane Labayna ay yun lang ang tanging kakapitan. At saka nila mga ibang si Prince Shervin, ganun din lahat naman tayo. Al-Olalia, wala na talaga. Parehas tayo, wala na rin ako nakikita Maski sila Atty. Enzo, ganun din parang wala na yun ang pamimilian natin. Pasagasa ka sa bus o sa truck o sa tren. God bless mga boss. Dasal.